pala sa Eric ay Pagsino, tatanong-pati sa inyong harapan. Tatanong-pati ko sa inyo ang buwan ng wika. Ngayong buwan ng Agosto, ang ating ginugulitan, pinagdiriwang ang buwan ng wika bilang pagbibigay ng kaalagaan sa ating wika. Ang Pilipino at ang kontribusyon nito sa ating buhay. Pinapaalala nito na napaka-importante sa isang bansa na magkaroon ng pambansang wika upang lubos na makilala ang yaman ng ating kultura. Pero ano nga ba ang kaalagaan ng pagkakaroon ng isang wika? Paano natin ito may pagmamalaki sa buong mundo ngayong panahon ng globalisasyon? At paano natin ito magagamit upang makamit natin ang pagbabago? Ay hindi magmahal sa sariling wika ay higit sa hayop at malansang isda. Kaya ating pagyamanin po sa gana sa atin ay nagpala. Ito ang tanyag na katagan nagmula sa ating pambansang bayani na si Dr. Rizal na nagbibigay kaalagaan sa wika sa buhay ng isang tao. Isang inspirasyonal na kataga at kapupulutan ng araw tungkol sa pagpapahalaga ng wika. Kahit maraming wikang banyaga, ang alam ng sabihin ni Rizal, hindi niya tatalikuran ang kanyang bansa at pinahalagaan ng ang wikang Tagalog na isa sa mga parating ginagamit ng mga Pilipino noon. Ang pagkakaroon ng isang wika ay nangangahulugan at kakaisa ang mga mamamayan at nagkakaintindihan ang lahat para sa isang hangar. Dahil kung hindi pinahalagaan noon na magkaroon ng pambansang wika ay hindi magkakaintindihan at magulang ang pakipagkomunikasyon at taras-tasan. Hindi magiging maayos ang buhay kung iba't ibang wikang etniko ang dapat nating kabisaduhin. Diyan noon pinahalagaan ni dating Pangulong Manuel Quezon na magkaroon ng isang lingwahe upang magkaisa at may pakita sa buong mundo na kung may isang wika na ginagamit ng isang bansa, nagkakaisa sa isang hangarin ang mga tao nito. Kaya tinangal natin ang ama ng wikang pambansa si Quezon dahil sa kanyang katangian lipat sa wikang panita. Ngayong panahon ng globalisasyon at makabagong teknolohiya, hindi pahuli ang ating wika kagaya sa website at Facebook na kung saan ay pwedeng gamitin ang wika Pilipino. Bilang medium o lingwahe sa pakipagkomunikasyon at lubos na maintindihan ng Pilipinong gumagamit nito kung paano paganahin ito. Hindi rin pahuli ang Twitter na kailangan lang ay pwede sa wika Pilipino. Kamakailan lamang ay naging sikat sa website na YouTube ang isang music video kung saan tampok ang isang banyagang na kumakanta sa wika Pilipino ay si David Siyo. Nalubos na sa iba't ibang programa dito sa ating bansa. May 1.4 milyong tao sa Estados Unidos ang nagsasalita sa wikang Pilipino at ito ang pang-apat na lingwahe na parating ginagamit ng mga tao roon. Hindi rin mawawala ang mga bansang may mga OFWs na kung saan natututunan ng mga banyaga kung paano magsalita sa Pilipino. Ngayong pumapasok na ang iba't ibang wikang banyaga sa ating bayan, kailangan nating pahalagaan at gustong gamitin ang ating pambansang wika. Ating ipaalam sa kanila na kung nandito ka sa Pilipinas, dapat matuto ang magsalita sa wikang Pilipino upang lubos na makilala at ang kultura at panindigan ng ating lipunan. Ating wika ay sumisimula ng isang bansang matatag na nagkakaisa dahil kung hindi magkakaintindihan ang bawat mamamayan, ito na dahil sa mga pasariling wika. Iuunlad ang ating bayan at patuloy pa rin sa pagkayon ang inaasam na nating pagbabago. Kung may isang wika, kakaintindihan ang lahat na magkakaroon ng isang hangarin at ito ay bumangon mula sa mga pinagdadaan ng problema. Ngayon nasa matuwid na landas na tayo, ating pagmalaki at pupunyi ng mayroon tayong isang wika at ito ang Pilipino na daan sa isa nating hangarin. At ito ang pagbabago sa lipunan. Nawi ating gamitin ng gusto ngayong buwan ng wika ang Pilipino at taas noong tayo magsalita sa ating sariling